Sa unang pagkakataon, nakapasok sa karagatan ng Pilipinas ang aircraft carrier ng China. Agad itong niradyohan ng mga barko ng Philippine Navy, subalit walang reply. Si Patrick De Jesus ng PTV sa Balitang Pambansa. Pumasok sa loob ng archipelagic waters ng Pilipinas ang Shandong aircraft carrier ng China. Una itong namataan noong April 22 at lumapit ng 2 nautical miles lamang mula sa Babuyan Islands. Kasama nito ang 6 pang warship at 2 support vessels. Kaagad nag-deploy ng maritime assets ang Naval Forces Northern Luzon at AFP Northern Luzon Command para bantayan at radyohan ang mga naturang barkong pandigman ng China, pero hindi sumagot ang mga ito. While the normal procedure is for warship or foreign ships to reply, there are some instances na hindi sumasagot ang mga ito. This is one particular instance that the Shandong carrier battle did not give any reply. At the moment, it was challenged. Ayon sa Philippine Navy, ito ang unang beses na lumapit sa baybayin ng bansa ang aircraft carrier ng China. Expeditious o tuloy-tuloy naman daw ang naging paglalayag nito na ngayon ay huling na-monitor 115 nautical miles mula sa silangang bahagi ng Santa Ana, Cagayan. It is within our territorial waters, but we cannot say for certain if they pose a real threat because their passage was expeditious. Sa kabila ng tensyon at iba't ibang insidente sa West Philippine Sea, patuloy pa rin ang diplomatikong paraan sa pagresolba ng mga isyu rito. Kabilang na rito ang isinusulong na pagkakaroon ng South China Sea Code of Conduct. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, lahat ng mga bansa sa ASEAN ay umaasang may sasapinal ito sa susunod na taon kung kailan ang Pilipinas ang host country ng ASEAN Summit. Kasama raw ang China sa may commitment para sa pagbuo ng South China Sea Code of Conduct at target na magkaroon ng iisang konsensus o kasunduan para rito. It's contentious in the sense that there are issues that need to get the consensus of all countries. But as the President said, we still have to address important issues such as the scope of the code, also the nature of the code and its relation also to the declaration of the code principles adopted in 2002 on the South China Sea. Well, we're all politically committed to having a code by next year, but we'll see. We'll try our best. Samantala, patuloy na binabantayan ng mga opisyal ng Pilipinas sa China ang sitwasyon ng 3 Pinoy na naaresto roon dahil sa umano'y pang-espiya. Nagpaabot na rin ng tulong ang gobyerno sa mga pamilya ng ating mga kababayan na taga Palawan. Kasi nawalan ng hanap buhay yung kanilang mga mahal sa buhay na nandun nga sa China at naaresto. Medyo mahirap kasi yung pamilya, no? Hindi ito middle class. Nanindigan din ng NSC na questionable ang ginawang pag-aresto at mukhang scripted ang umano'y pag-amin ng 3 Pinoy na produkto ng Sisterhood Agreement Scholarship Program sa pagitan ng Palawan at Hainan Province. Ang balita ko, nagdadalawang isip ng ibang mga local government units. They're reviewing their sisterhood agreements with China kasi tinan mo naman to, no? Yung beneficiaries mismo ng sisterhood agreements ang pinagbibintangang espiya ng Pilipinas. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus para sa Balitang Pambansa.